Tinanong si Marcos Jr. kung anong masasabi niya sa pagkadawit ng kanyang pangalan with Maricel Soriano na siya ay gumagamit ng white powdery substance o pulburon. Tumawa lang po siya, sir eh. Hindi po niya sinagot. Tatawa-tawa lang siya as in wala siyang sinagot. Ano yung opinion niyo doon sa tawa-tawa ng presidente? Wala. Wala. Kapag sa sa totoo lang, nakakatawa rin talaga yung biro nyo, presidente, tapos gano'n ang isasagot sa isang seryosong tanong. Pagka, yung tanong na gano'n, ano masasabi nyo na kayo daw, sangkot sa illegal na droga. Napakaseryoso yun. Tapos, itatrato lang niya na ganong kababaw, ay mukhang may problema. Sir, nung in-interview siya sa Australia ni Sarah Ferguson, tinanong din siya kung anong masasabi niya sa corruption ng kanyang tatay at tumawa din siya. But anyway, moving forward, sir, pinakamaganda din na napatunayan mo sa Senado na totoong may nakausap mo yung Dave Corioso at saka si Francia, Director Francia. Inamin nila doon na yes, nagkausap kayo, si Dave Corioso ay nasa opisina ni Director Francia. Ang nakakuha kong impormasyon, itong si Corioso ay hindi na po nagtatrabaho sa PDEA. So tama po ba kung sa pagkakatandaan ninyo, dahil fresh na fresh, nung tumawag itong si Dave Corioso ay nasa opisina siya ni PDEA Director Francia at kinausap ka na pare, kuyang, wag na lang natin tong wag na tayo umamin, i-deny na lang natin. Tama po ba? Nung nag-text siya, sinabi niya tapos pinasa niya sa akin yung dokumento at saka yung video, yung vlog. Video ko? Okay. Ngayon, nung tinawagan ko siya, sabi niya, kuya, andito kami sa opisina ni Tata Abe, yung si Director Francia. Yes. Yung kanyang sabi niya, sige, magsalita ka, may nakikinig sa'yo. Sabi nga niya, may nakikinig. So, may tinatanong ako, may sumasagot. Yung si Director Francia. Si Director Francia may sinasabi, sumasagot ako. So, hindi po pwedeng, kaya nga doon pa lang nagkaroon na ng exchanges ng conversation. Kaya nga sabi nga niya, i-deny na lang para wala nang gulo, para hindi na magulo. I-deny na lang. Kung ako, di-deny ko yan. Sabi nga niya. Yeah. So, nasa labas ka naman. Ako, director na. Director na ako. Ikaw nasa labas naman. Maawa ka naman. Maawa ka naman sa amin. Yun naman yung, kung sa akin, ang kayo nandyan, ako andito. Kung baga sa kung mo ba Bongbong Marcos, kung mo ba ganyan, ilalaglag nyo na lang ako. Ako na lang, parang, kung baga sana, hindi nyo alam. Alam nyo, sa totoo lang, merong kagaya niyan yung kaibigan ko na nagparinig nung video ko, yung ng video ko doon. Sabi nga niya, nanghihinayang yung mga tropa. Bakit nagkaganoon yung ang ganda ng samahan nyo doon sa IIS? Bakit nagkaganon? Yung nga ang kaya nga sabi niya kung meron lang sana nagsalita kay DJ Lasso o kay kay Director Betong o kung sa kanino man na patawag na lang natin si Morales para pag-usapan na lang. Para at least kumbaga sa nagkaroon ng damage control, parang gano'n yung sinasabi. Kaya nga sabi ko wala, hindi na. Ako ang tagal ko umabot pa nga ng di ba? From April 2 to April 7. Yung nga, ang napagdesisyonan ng pamilya ko, na ko na lang, magsabi ka na lang sulatan mo na lang itong, yung PDEA, yung DG PDEA, para ipaliwanag mo kung anong mo. Kaya lang, doon sa pagsulat ko na yon, naging iba naman yung naging pagtrato. Maari, hindi alam ni General Lasso talaga yung patungkol dyan. Maari, kasi bago lang siya dyan Ang isa doon sa tinitingnan ko dyan, mukhang pinagtaguan talaga siya, pinagtakpan. Kumbaga sa para lang, baka pa tayo ito, sabihin tayo pa ang niyan, di ba?
Kumbaga ako nasa labas, ako ang na-blame. Di ba? Hanggang sa nangyari, napanindigan na, hanggang sa eto na, ako yung na-blame, ako yung nasa labas, ako ngayon yung para hindi, para lumabas na ito, gawa-gawa lamang, yun, sinisira na yung credibility ko. At ang ano sir doon, etong si Dave Corioso na inaanak nyo pala kasi nasa banggit nyo doon, kaya ano yung role niya? Bakit siya nasa loob ng PIDEA office ng director? Although yung asawa nga niya doon nagtatrabaho. Pero sa akin, bilang isang manunuri dito na nakikinig sa inyo, kung hindi nila, kumbaga, dinideny nila na wala silang sinabi na ganon, bakit sila tumawag sa'yo? Ako tumawag. Ikaw ang tumawag. Ako tumawag. Kasi dahil sinendan ka nitong video. Ako tumawag. Okay. Babaguhin ko yung tanong ko, sir. Baguhin ko yung tanong ko. So kung wala silang kinalaman, okay, dito sa pre-op and auto-op na yon, bakit nila tinext sa'yo yung vlog ko at yung document? Yung nga, ang inaano nila, sabi nga, kuya, tignan mo, ito, ganyan. Tignan ko. Tapos, yung pirma nga, sabi nga ni Senator De La Rosa, pirma mo, hindi mo na kilala, di ba? May takip eh. Tinakpan ko yun, intended ko yun. Tinignan ko maigi. Sa totoo, tinignan ko yun naman ang ano ko eh. Nung ma-realize ko, sabi ko, parang ako tong teka muna, parang ako to. Sabi ko, ang tagal na eh. Hindi naman biro, 10 taon mahigit. Yes. 10 taon mahigit na nangyari yan. Hindi naman ganun ka, na daling, Sabi ko naman sa kanya, wala, na lang natin. Deny na lang, para wala nang gulo. Yun yung sagot niya. Ako, i-deny ko yan. Kaya nga nung tinanong siya, di ba, sabi ko, ikaw na magsabi. Yes, diba? Sinasabi niya, hindi raw kami nag-usap. Hindi raw siya nag-usap. Pero, sabi ko, siya nga may sabi na i-deny na lang para hindi na magulo. Sa unang hearing. Tapos, ang sabi niya, may nasabi nga raw niya yon, pero sa ibang taga-PIDEA. Hindi raw sa akin. Na i-deny na lang. Parang, bakit naman niya sasabihin sa taga-ibang PIDEA, kung sino mang tarpaulin, na i-deny na lang? Sino yun? Ang subject po kayo eh. Kayo yung pumirma. Yung nga yung cellphone, naka-speakerphone. Ako, ang may hawak ng cellphone na naka-speakerphone, si Curioso, at yung isa, siya. Yes. Yun din ang sabi ni Senator Bato. Ang pinalalabas niya, meron daw siyang ibang kausap. Ako yung sumasagot sa tanong mo, ikaw yung sumasagot sa tanong ko. Ano yun?